Okay, so situation number one. The rigid bar of negligible weight is pinned at O and attached to two vertical rods. The rods are stress-free before the application of the force P. The allowable stress is 150 megapascals in the steel and 70 megapascal in the bronze. First, calculate the maximum value of P, and then what is the deformation of steel at maximum allowable P, and the deformation of bronze at maximum allowable P. Okay, so to answer the question or to calculate the maximum value of P, we have to consider the stresses. So of course, those stresses should not be exceeded. And to analyze, let's start off by referring to our equilibrium condition or equilibrium equation. So to create a relationship, so let's draw the free body diagram. We know that there will be a tension here, tension sa steel, and then another tension here, tension in the bronze. Okay, and there are also actually reactions here. Okay? But of course, to avoid those, kailangan lang naman natin ay makakreate ng equation based on the tension in the two rods. So we will just take summation of moment at point O. So we will have P times 2 counterclockwise. And then we will have TS times 1.5. And then we will have T bronze times 1.5 plus 1.5 is 3. So supposedly these are both negative kasi clockwise. Pero gawin na lang natin equal tapos plus. So that will be our equation from equilibrium. Now, we have to create another equation. Kaya lang kapag gumamit pa ulit tayo ng equilibrium equation, summation of forces, masasama na sa unknowns yung OX and OY. So to avoid that, gawa na lang tayo ng compatibility equation. So from compatibility, okay, we know that kapag tinulak mo to pababa, ito ay bali bababa ito, tapos aangat to. So dahil aangat to, ma-stress ito or magkakaroon ng elongation dito sa tension sa steel at saka sa bronze. So magiging ganito siya. Okay, so ito yung P, no? So bababa ito, and then let's say ito yung point O. Ayan. So ito kunwari yung point O. So lumalabas, this is 2 meters. And then nandito yung steel. So tig 1.5 meter yan. Ha? Okay, so this will be the deformation in the bronze and this will be the deformation in the steel. Okay? Now, to create a relationship between the bronze and the steel, di ba, we can see that this triangle is similar to this triangle. So by similarity, we can say that the deformation in the steel divided by 1.5 should be equal to the deformation in the bronze divided by yung length nito is 3. Okay, so lalabas dito, twice ng deformation ng steel ay equal sa deformation ng bronze kapag in-cross multiply yung 3. And then, kapag in-expound natin yung content ng deformation, di ba, PL over AE, so this is going to be tension in the steel, length of the steel is given, 1,500, over area in the steel is also given, 900, and then E of the steel is 200 gigapascal, gawin lang nating megapascal. Okay, and then that should be equal to, for the bronze, tension in the bronze times length of the bronze is 2,000 millimeters. Area ng bronze is 300. And then yung E ng bronze ay 83,000 megapascals. So from here, we should be able to create a relationship. No? So pwede natin compute ito nasa kaliwa. So 2 times 1,500 over 900 times 200,000. So that gives us this particular fraction over 60,000. And then pwede natin i-cross multiply na lang to sa kabilang side, no? Para makuha natin yung parang naka-fraction na coefficient ng TS. So cross multiply to 300 at saka 83,000. Tapos meron ditong 2,000, so divide naman natin. Ayan.
Okay, so the simplified form is 83 over 400. So this is going to be 83 over 400 tension in the steel is equal to the tension in the bronze. So dito nakaproduce tayo ng relationship. And how do I kumbaga determine no the maximum value of P? So sabi ko nga, iba-base lang natin yung sagot sa maximum allowable stresses. Pero by now, you should understand na mali na sabihin natin na i-maximize ko yung stress sa steel tsaka sa bronze para makuha yung maximum na tension na kaya nila. Tapos yun yung ilalagay natin dito, no? So this is what I mean. Di ba pwede nating malaman kung ano yung Okay, pwede natin malaman kung ano yung maximum na tension na kaya ni bronze halimbawa. So di ba, ang stress ay force over area. So ibig sabihin, ang force ay equal sa stress times area. So ibig sabihin, yung tension ni bronze maximum ay equal sa yung maximum stress niya or yung allowable stress niya which is 70 times yung area. Yung area natin kay bronze ay 300. And this gives us 21,000 newtons. Okay, so yun yung maximum na kaya niyang kargahin. Para naman kay steel, okay, ang total or ang allowable stress niya is 150. And then yung area niya ay 900. So pag kinumpute naman natin yan, okay, that gives us 135,000 Newton. So ito yung mga maximum. So again, maling gawin na kapag nag-ano tayo, nag-equilibrium equation, na-produce natin tong equation na to, maling sabihin na ang maximum P ay kapag maximum na tong dalawa. Okay, bakit? Bakit mali yun? Dahil hindi naman mangyayari or hindi naman tayo sigurado kung sabay bang ma-reach ni steel at ni bronze yung maximum forces nila in this particular assembly. So, most of the time kasi meron laging unang nare-reach yung maximum stress. So hindi very rare na sabay silang mangyari. Or if kung sabay mang mangyari, we still need to verify that. Okay? Well, para malaman kung ano ang tamang kumbaga ano ang tamang scenario para dito. So dalawa lang naman ang scenario dito. It's either si steel yung unang masisira o di kaya si bronze. So pag sinabi ko pa sisira is unang marireach yung maximum na forces nila. Alright? So dito pwede tayo mag-assume, no? Let's say, let's assume steel reaches its maximum tension first. Or to shorten this, steel yields first, no? Okay? So ibig sabihin, i-set natin na yung tension sa steel ay equal sa maximum tension na equal sa 135,000 newtons. Okay? Now, how do I verify if this assumption is correct? So gagamitin natin ngayon itong equation na to. So tawagin natin ito equation 1. Ito naman equation 2. So gamitin natin equation sa compatibility. So based on the equation in the compatibility, we would be able to calculate the actual tension in the bronze once we assume that the steel reaches its maximum tension. So therefore, we will have the tension in the bronze will be equal to 83 over 400 times 135,000. Hindi na natin. So times 83 over 400. And that gives us 28,012.5. 28,012.5. So, para daw ma-reach ni steel yung maximum tension niya, kailangan magkaroon ng tension sa bronze na 28,012.5. Now, if we would counter-check that with the maximum tension that this bronze can carry, it is only 21,000. So, ibig sabihin, hindi hindi ma-reach ni bronze itong 28,000 dahil sa 21,000 pa lang sira na siya. So, ibig sabihin, yung assumption natin na si steel yung unang marireach yung maximum tension ay mali.
no? Dahil ito ay lumagpas na doon sa maximum tension ni bronze, ibig sabihin lang, imposible, no? Imposible na ma-reach ito ni bronze. So therefore, this is a wrong assumption. So ano ang tama? Di yung kabaliktaran. So, ibig sabihin dito, huwag ka na mag-assume. Sigurado na to, no? Bronze will yield first. So meaning, yung actual tension ni bronze ay set natin sa maximum tension niya, which is 21,000. At kapag ginawa natin yan, we can verify kung ano naman yung tension sa steel. So, di ba, sa equation 2, ang tension sa steel multiplied by 83 over 400 is equal sa tension ni bronze. So, ibig sabihin, ang tension sa steel ay 400 over 83. Kaya tingnan natin. So, that gives us 101,204.82. 204 rather. Ayan. Okay? Which is kapag kinounter-check natin, ang maximum na kaya ni steel ay aabot ng 135. So, ibig sabihin, ito, posibleng mangyari. Posible na ma-reach ito ni steel. So, ibig sabihin, in this setup, ang worst case scenario ay kapag si bronze ay nag-yield na. No? Hindi ito yung worst case scenario kasi hindi naman yan mangyayari. Imposibleng mangyari to. Dahil para mangyari nga ulit na yung maximum tension sa steel ay ma-reach, ay kailangan mo na ma-reach ni bronze yung tension na 28,000, which is hindi niya kaya kasi ang kaya niya lang hanggang 21,000. So therefore, ang worst case scenario is kapag baliktad, si bronze yung mag-yield first, ito yon, sinet na natin na maximum na yung tension niya, and then ito naman yung maging equivalent na tension doon sa steel rod. So therefore, ito ngayon yung combination ng actual tension sa bronze and steel at worst case scenario. So from our equation number 1, all we have to do is to substitute that, okay, and then solve for P. And yun na rin yung maximum. So we will have maximum P is equal to, di ba merong 2 yan, so divide natin yung 2. Ayan, so PS 1.5 tapos 3. Okay? And that would be, so lagay natin to sa A. So that would be 1.5 ng steel, nilagay ko sa A, plus 3 times yung bronze, 21,000 over 2. And that gives us 100,000, 107,403.61. Okay, or that is equivalent to 107.4 kilonewtons. And that would be the maximum tension. Okay, or the maximum P that we can apply. So that's letter A. Okay? Next, for the two remaining question, what is the deformation of each material, no, at maximum allowable P? So at maximum P, ano daw yung nila, deformation. So for number 2, para kay steel, edi ito 'yon, no? Ito 'yon. Ito 'yon. So at maximum P, ang tension sa steel ay ito. So ito yung i-adapt natin, no? So that's gonna give us 101 to 4.82. Kay TL over A times E. Okay, and that gives us by 0.843 or 0.84.
Okay, so for this one, that is letter C. And then for bronze, ganun din. Okay, for bronze, ganun. So I'll just type it here. Yung magiging tension naman sa bronze is yung 21,000. Ang length ni bronze ay, ito, following this formula, ang length ni bronze ay 2,000. Ang area ay 300, tapos ang E ay 83. So this will be um, the deformation in the bronze at maximum P. So 1.69. All right, and that's how we answer this specific question.